laban ay nagpatuloy ng ilang oras. Isa-isang nagsilabasan ng mga aswang, iba't ibang anyo at itsura. May mga mukhang tao, ngunit may pakpak ng paniki. May mga malalaking mata na kulay pula, at may mga nilalang na tila kalahating hayop, kalahating tao. Ngunit hindi sumuko si Mang Berto. Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang natutunan sa mahika at anting-anting. Sinag ng buwan. Sa pusod ng isang liblib na baryo, may isang kwento tungkol sa isang matandang albularyo na nagngangalang Mang Berto. Kilala siya sa buong bayan bilang isang manggagamot at tagapagtanggol laban sa mga aswang. Pero ang hindi alam ng marami, si Mang Berto ay may isang lihim na itinatago, ang mutya ng isang aswang. Isang gabi, pinuntahan ni Mang Berto ang isang kubong malapit sa kagubatan. Doon siya laging nagkakampo kapag hinahabol niya ang mga nilalang ng dilim. Sa loob ng kubo, hinawakan niya ang isang lumang kahoy na kahon na puno ng mga anting-anting, halamang gamot, at iba pang kagamitang pangmanggagamot. Pero may isang bagay na nangingibabaw sa lahat. Isang maliit na kristal na may kakaibang liwanag. Mutya ng aswang, bulong ni Mang Berto habang pinagmamasdan ng kumikislap na bato. Alam niya ang panganib na dala nito. Matagal na niyang ninakaw ito mula sa isang aswang na pinaslang niya. Simula noon, naging tahimik ang baryo, ngunit alam niyang babalik ang sumpa. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng pagbabago sa baryo. Ang mga kalabaw na nagpapastol ay biglang nagiging marahas, parang may dinaramdam. Ang mga bata ay nagkakasakit ng hindi maipaliwanag at ang mga matatanda ay nag-uusap-usap na may sumpa sa baryo. Alam ni Mang Berto ang kanyang kasalanan, pero nanatili siyang tahimik. Narito na sila, bulong ng isang matandang babae habang nakasilip sa bintana. Ang mga aswang ay bumalik na. Naramdaman ni Mang Berto ang kakaibang lamig sa hangin. Alam niyang nalalapit na ang kanyang pagharap sa mga aswang na nagbalik para bawiin ang mutya. Naglakad siya papunta sa gitna ng baryo. Dala ang kanyang anting-anting at ang mutya. Naririnig niya ang mga bulong at ungol ng mga nilalang sa dilim. Tila sinusundan siya ng mga mata na naglalagablab sa galit at paghihiganti. Nang marating niya ang gitna ng baryo, doon niya nakita ang tatlong batang aswang. May mga pakpak ng paniki at mga mata na kulay dugo. Bumubulong sila ng mga sinaunang dasal na nagdadala ng takot sa sino mang makarinig. Mga bulong ng mga patay, sabi ni Mang Berto sa sarili. Kailangan kong ihanda ang sarili. Sa isang iglap, isang nilalang na may mahahabang kuko, pulang mata, at pangil na tila ng isang halimaw ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Isang aswang na nagngangalang Aling Julia na dati nang nakaharap ni Mang Berto. Siya ang pinagmulan ng mutya. Isauli mo ang mutya ko, Berto. Sigaw ni Aling Julia. Ang boses niya ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa.
Ngunit hindi na tinag si Mang Berto. Inihanda niya ang kanyang anting-anting at pinanatiling mahigpit ang hawak sa mutya. Alam niyang ang tanging paraan para matapos ang lahat ng ito ay harapin ang mga aswang ng buong tapang. Ang laban ay nagpatuloy ng ilang oras. Isa-isang nagsilabasan ng mga aswang, iba't ibang anyo at itsura. May mga mukhang tao, ngunit may pakpak ng paniki. May mga malalaking mata na kulay pula, at may mga nilalang na tila kalahating hayop, kalahating tao. Ngunit hindi sumuko si Mang Berto. Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang natutunan sa mahika at anting-anting. Sa kalagitnaan ng laban, napansin ni Mang Berto na lumalapit ang isang batang lalaki sa kanya, si Jomer, ang apo ng kanyang dating kaibigan na namatay sa kamay ng isang aswang. Takot na takot ang bata at tila hinahabol siya ng isang aswang na may anyong tigre ngunit may pakpak ng ibon. "Mang Berto, tulungan niyo po ako," sigaw ni Jomer, tumatangis. Nagpasya si Mang Berto na gamitin ang natitira niyang lakas upang iligtas si Jomer. Habang papalapit ang batang lalaki, ginamit niya ang kanyang anting-anting upang bumuo ng isang protektibong bilog sa paligid nila. "Dito ka lang, Jomer. Huwag kang lalabas sa bilog," sabi ni Mang Berto habang pinapahid ng langis ang kanyang mga palad. Hanggang sa dulo, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Isang liwanag mula sa mutya ang biglang bumalot sa paligid at ang mga aswang ay isa-isang bumagsak sa lupa. Matapos ang lahat, nanatiling tahimik ang kagubatan. Ang mutya ay biglang naglaho sa kamay ni Mang Berto, tila kinain ng sarili nitong liwanag. Alam niyang natapos na ang sumpa, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang ginawa. Umalis si Mang Berto sa baryo, dala ang konsensyang matagal niyang pasan. Alam niyang sa bawat pagnanakaw ng mutya, may kapalit itong dugo at buhay. At kahit anong tapang pa ang ipakita niya, hindi nito mababawi ang mga kaluluwang nawala sa dilim. Lumipas ang mga taon, ang kwento ng nakaw na mutya ng aswang ay naging bahagi na lamang ng mga bulong sa baryo. Ngunit tuwing sasapit ang gabi at umiihip ang malamig na hangin, maririnig pa rin ang mga alulong ng mga aso, tila nagbabantay sa darating na mga panganib mula sa dilim. Sina ng buwan.